Bago showbiz update, eto na po kaya ang resibo na hinahanap ng mga netizen tungkol na po kay Miss Janela Salvador. Bulaanan nga po ni Miss Clea Pineda ang balitan si Miss Janela Salvador ang third party sa paghihiwalay nila ni Tris Quero, ang kapwang babaeng nakarelasyon niya sa loob nga po ng 3 taon. Ginawa ni Clea ang paglilinaw sa GMA Gala na ginanap nga po sa Manila Marriott Hotel, Pasay City noong Saturday po, August 2, 2025. Kinabukasan nga po, araw ng Linggo, August 3, bandang alas 2 naman po ng hapon, nakita magkasama sina Miss Clea at Janela sa labi ng Marriott. Kaya sa kabila ng pagtanggi nga po ni Clea, nadagdagan ang mga pagdududa sa palinaw nito. Or sabihin natin sa paliwanag dito, ang sighting ni Janela at Clea sa labi ng hotel ay isa lamang sa mga insidente na namataan sila na magkasama. Sa panayam nga po kay Clea sa GMA Gala, sinabi niyang naging magkaibigan sila ni Janela dahil sa pelikulang ginawa nila ang open endings. Hindi pa nga po nagsasalita si Catrice tungkol sa tunay na dahilan ng paghihiwalay nila ni Clea. Pero nadamay si Aisyo ang pangalan nga po ni Janela dahil sa pag-like niya sa mga komento sa social media na nag-uugnay kay Janela at Clea. Official entry ng Cinemalaya Philippine Independent Festival 2025 ang open endings na tungkol sa pagkakaibigan at mga pagnanasa ng mga tomboy ang kwento. Co-star ni Janela at Clea sina Jasmine Curtis Smith at Lian Mamunong na open sa open endings. Nagkaroon ng ingay at mga libreng publicity ang open endings dahil sa issue ng pilit na pag-uugnay nga po kay Clea at kay Miss Janela sa isa't isa. Kung si Miss Clea ay tumanggi, samantalang eto naman po si Miss Carla Avellana, umamin na handang-handa ng umibig muli ang kapuso actress na si Miss Carla Avellana matapos niya mag-divorce sa dating asawa nga po itong si Mr. Tom Rodriguez. Noong July 18, 2025, ginulat ni Carla ang kanyang followers na mag-upload siya sa kanyang IG ng larawan mula sa naganap niyang candlelit dinner kasama ang isang misteryosong lalaki. Sa post nga po ni Miss Carla, makikita ang ibabang bahagi ng mukha ng lalaki, particular na nga po ang bibig nito at baba. Maikli at simple lamang ang caption niya, nilagay nga po ni Miss Carla, "Hi!" Face emoji nga po. Mabilis na pinag-usapan online ang post nito ng actress. Maraming netizen ang naghinala na ang lalaking kasama ni Miss Carla ang bagong nagpapasaya ng kanyang puso. Sa 24 oras nitong linggo nga po, August 3, kinumpirma nga po ni Miss Carla na ka-date nga niya ang lalaking nasa larawan. Bagabat hindi niya sinabi ang pagkakahalinlan nito, masaya raw siyang kumilala at buksan muli ang kanyang puso at sarili sa susunod niyang mamahalin. Sabi nga po niya, "I've said it naman before that it's about time I open myself to dating, meeting new people, so I decided to try it." Pagkumpirma pa nga po ni Miss Carla, may susunod pa silang date ang nasabing misteryosong lalaki at excited daw siya rito. Sa ad pa nito, yes, there's a second date. We'll see if there's gonna be more dates. Ang aktor naman po si Mr. Tom Rodriguez ang huli na karelasyon nga po ni Miss Carla. 7 taon sila magkasintaan bago nagpakasal noong October 23, 2021, ngunit naghiwalay din sila noong January 2022. Hanggang noong June 20, 2024 nga po sa panayam nga po kay Miss Carla sa Fast Talk with Boy Abunda, isiniwalat yung official divorce na nga po sila ni Mr. Tom sa US at nire-recognize na rin ito ngayon sa Philippine Court. Pahayag niya noon, "We are divorced, recognized na po yun sa court. Local court po natin dito." Samantala, masaya na nga rin ngayon ang buhay pag-ibig ng ex-husband niyang si Mr. Tom. Si Tom ay in relationship siya sa non-showbiz partner niya na siya na rin ina ng kanyang anak. November 2024 nung masayang inamin niya po ng kapuso aktor na mayroon na siyang anak, 4 months old. Ayon nga po sa PHA, ayaw raw ni Mr. Tom kapag dumating ang panahong malaki na ang kanyang anak at kaya na nito mag-search sa Google ay mababasa nito itinanggi siya ng kanyang ama. "I wouldn't want for me as well. So I wouldn't want him growing up na yun din ang mararamdaman nito." Seryosong sambit nga po ni Mr. Tom. Dagdag pa niya, I'm very proud, I'm very happy, I learn now. Biggest learnings from the past few years of my life that you really have to know. I love to work, I'm very thankful for it, and I love the industry. Pero, you need to know na reason para sa kanyang din yon. It's something I wanna pass down to him. I wanna teach him to have proper boundaries between you, your main life, and your professional life. Samantala, dumako naman po tayo dito sa update na to na napakalungkot, sobrang nakakalungkot at nakakapanghinayang. Eto na nga po, umamin ang comedian duo na sina MC Moa at Lassie Marquez na nawalan sila ng milyong-milyong piso dahil nga po sa sugat. Lagpas nga po 10 million peso ang naipatalo nila sa kasino noon. Mula 2011 hanggang 2016, sila nagkaroon ng gambling addiction. Hindi raw proud ang dalawa sa nangyari.
Kaya naman po namin kinikwento ito para sakaling maging lesson, sabi nga po ni MC. Inihead nito ni MC at Lassie sa panayam nga po ni Tony Gonzaga sa YT channel at Tony Talks nung araw po ng August 3, 2025. Kwento nga po ni MC, siya ang unang na-addict sa pagsisugal. Bunsod daw nito ang pagkamatay ng kanyang ina dahil sa cancer. Kasi uwi ako nung afternoon comedy bar, saan ako pupunta? Baka hindi ako makatulog, tanong nito. Ang nahihayat sa kanya, sabi niya, eto baka maaliw ka, balik tanong nga po ni MC. Nakaramdam nga raw po si MC na masaya ang pagpunta sa casino. Kapag natatalo daw naman, ay naging habit niya ang bumalik para raw makabawi. Kwento pa nga po niya, 50,000, kaya itong bawiin ng isang jackpot lang. Ay 100,000, kaya pa ito. Ay 200,000, ay natalo ko. Ay 300,000 na at 500,000 na. May isang gabi pang araw na natalo siya ng 800,000. Matagal na nga pong kaibigan ni MC si Lassie dahil sabay silang nagsimula sa comedy bar circuit. One time, naisipan daw ni Lassie na sumama kay MC sa casino dahil mukha raw na masaya ito. At dahil sa tinatawag na beginner's luck, ay agad nanalo si Lassie na una niyang pagpunta sa casino. Dito na raw siya na engganyo rin. Matapos nito, halos araw-araw na sila nagkakasino. Minsan wala kaming tulog, saad nga po ni MC. Pumapasok sa kami sa comedy bar, nagtitaping kami, nagsushooting kami, walang tulog, ganun kami ka-addict sa pagsisugal noon. Sumang-ayon nga po si Lassie, halimbawa nag-show kami ng gabi, so diretso kami na madaling araw, aabuti na ng mga gayon tanghali hapon. Uuwi lang, maliligo, show ulit. Ganun nangyayari, minsan iidlip lang ng 30-minute show ulit. Umabot na sa puntong naubos na ang kanilang mga pinag-iipunan. Or, naipon. Ang laki ng naipon namin ni Lassie kasi saad ni MC, anong nangyari? 2,000 na lang yung naiwan sa bangko. Si Lassie naman ay nawala na ng mga ipinundar na alahas. Ang dami kong alahas na sangla ko yon, ang binabayaran ko na lang sa sanglaan. Yung interest kasi hindi ko pa siya kaya matubos, sabi ni Lassie. Nangungutang na rin daw si Lassie para lang makabayad sa mga bills na kailangan niya ng bayari. Claim pa nga po nila more than 10 million daw ang nawala sa kanila. Noong 2016 nga po sila natauhan. Para kay Lassie, nagsimula siyang bumangon nang mabalitaan nga po niya na nakabili na ng sariling bahay ang isang katrabaho sa comedy bar. Aniya, naisip niyang tumatanda na siya kaya't kailangan niya na rin mag-ipon. Gusto ko nang ayusin ang buhay ko, gusto ko na magkaroon ng bahay, saad ni Lassie. Si MC naman ay tinulungan ng isang baguhan noong komensyante para makabangon. Kwento niya, nahihiya siya magkwento sa mga close friend niya na baon siya sa sugal. Pag nasa lowest point ka ng buhay mo, ganun na alam mo kasalanan mo, ayaw mo siyamonan ka. Kasi alam mo naman sabi ni MC. Dahil dito ang komedyante si Tonton na newcomer pa lang noon ay napagkwentuhan nito. Nagkikwento ako sa kanya tapos dala-dala ko yung passbook ko. Tapos siya yung tumingin, nagulat siya, ay ate MC, ito na lang natira sa pera mo. Tapos wala siyang sinasabi, nakikinig lang siya saad pa nito. Natouch din siya sa alok ni Tonton na ililibre siya ng pagkain. Pagpapatuloy nga po ni MC, sabi pa nga niya sa akin, nagugutom ka na ba? Gusto mo libre kita, may KFC rito. Kasi alam niyang 3,000 lang ang pera ni Ate MC. So doon kumain kasi si KFC. Tapos doon ko na parang ayokong tumanda ng ganito. Matapos nito ay nagtulungan sila ni MC at Lassie tatanggalin ang sugal sa sistema nila. Sabay silang nagdasal. Ilang beses na akong nagpunta sa Baclaran, Quiapo Church. Kwento nga po ni MC. Sabi ko, Lord, alam ko may edad na ako ng unti, pero bigyan mo pa ako na isa pang chance para maging okay na yung buhay ko. Pagkatapos nito ay may dumating na offer na nagsalba sa kanila. Sabi nga po ni MC, may tumawag, sabi niya, yung racket na ito, kikita kayo ng ganito kalaki. Sabi ko, Lord, salamat, ito na yung simula ng pagbabago. Sagot naman ni Lassie, ang daming dumarating sa ibang work. So siguro, sabi ni Lord, ito na lang, marami na naka-line up. Sa ngayon ay nakabangon na raw po ng tuluyan ang dalawang komedyante. Ngayon lang namin nakuha yung financial freedom na tinatawag. Yung wala kang iniisip, yung matutulog ka, wala kang iisipin. Ang iisipin mo lang ngayon ay kung paano magiging matino ang buhay mo, sabi nga po ni Mr. MC. Sinama ko po ito sa update para po dun po sa nakakapanood po sa ating channel is may matutunan nga po. Sabi nga po nilang dalawang magkaibigan, is lesson nga po ito kaya po ibinahagi nila ang kanilang naranasan. Samantala, dumako naman po tayo sa pinakahuli nating update about po dito kay Miss Catherine Bernardo. Si Bonifacio, ginagaya nga ba ito si Miss Catherine Bernardo? Sabi nga po ng mga netizen, ginagaya raw ni AC Bonifacio si Miss Catherine Bernardo. Yan ang talak ng mga netizen na mapansin na kapareho ng suot niyang backless white dress na dating damit nga po ni Miss Catherine Bernardo.
Kinumpara ang suot niya na sa gala night at sa outfit ni Miss Catherine sa premiere night ng last movie nito na Hello Love Again noong November 12, 2024. Akala pa nga po ng ibang mga netizen nang hiram lang daw si AC ng dress kay Miss Catherine para irampa sa blue carpet na nasabing event. Kung mapapansin mo po makasi mabuti o titignan mo po talaga, iisipin mo talaga na isa lang yung suot nila Miss Catherine at AC Bonifacio. Pareho-pareho ang kulay, tela, style pati yung cut. Mas mahaba lang yung trail or bandang likuran sa suot ni AC at nilagyan ng accessories sa likuran nito. Pero nawamali ang maraming netizen na nagmamarunong na agad na hinusgaan ang suot nga po ni Miss AC Bonifacio. Magkaiba raw kasi ang damit ng dalawang kapamilya star. Gawa ito ng magkaibang fashion designers. Ayon nga po sa stylist ni Miss Catherine ay si Drew Alarcio ang designer ng white costume dress ng Asia Superstars, samantala sa Inigo Villegas naman ang nagdisenyo at tumahi ng puting damit ni Miss AC Bonifacio. Alam niyo po ba na baka naman po kasi na-inspire lang po itong si Miss AC Bonifacio kaya ginawa nga po na white dress ang suot ni Miss Catherine Bernardo, or sabihin naman po natin na hindi naman po masama na hangaan nga po ni Miss AC Bonifacio ito si Miss Catherine Bernardo dahil alam naman po natin kung sa lahat po ng sinusuot ni Miss Catherine Bernardo ay kahanga-hanga siyang tignan at nakikita po na natin na hindi po siya bastusing tignan at napaka-elegante kung magdamit nga po ito si Miss Catherine Bernardo. Kaya nga po sa mga mahilig na gumawa ng issue sa online work, subukan nyo namang mag-research para hindi po kayo mawawmali. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't